Hindi po ako retokada. Wala pong ginawa sa mukha ko, hindi po retoke yung ilong ko, kahit... Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dakong ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na itong mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating opinion, kuro-kuro, komento at reaction po tungkol nga po dito sa nakaraang pahayag o paglalabas po ng saloobin ng asawa o girlfriend po ni Kalingap Dan. Okay? So ano kaya ang nagbunsod po kay Miss Jenny Oco upang sa ganun ay klaruhin, linawin na po ang mga isyung ipinukul nga ba sa kanya? Meron bang katotohanan na mga isyung ito ay ipinukul sa kanya lalo na po nung kasagsagan nga po itong kontrobersya na kinasangkutan po ni Kalingap Dan. Okay, so mga Kalingap, hindi natin po ito pinag-uusapan upang sa ganun ay upang mabuksan para tayo po ay magbukas ng panibagong yugto o panibagong kabanata sa kontrobersyang ito mga Kalingap. Okay? So, ito po ay pagbibigay lamang po ng opinion sapagkat ito naman po ay naglabas na po ng saloobin po si Miss Jenny Oco at siya po ay isa na rin pong vlogger ay hindi naman po siguro masama kung tayo naman po ay magbigay po tayo ng ating sariling opinion tungkol po sa kanya pong naging paglilinaw sa mga issue na gusto po niya pong linawin. Okay? So mayroon po tayong tatlong issue o punto na kanya pong nabanggit doon sa kanya pong naging pahayag at nandyan po sa ating thumbnail. Okay? So yan po ang ating paksa ngayong araw na ito mga Kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre, kung bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galog shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamuno po yan ng ating Presidente, Javier De Leon aka Birador. At siyempre, ang ating tangkilikin din natin ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na nga po yung mga kasamahan po natin na riyan po sa iba't ibang Kalingap Landing Pad sa ating bansa. Okay, so panuorin nga natin mga Kalingap ang isang video clip na ating pong kinuha po doon sa upload o doon po sa naging pahayag po ni Miss Jenny Oco. At pagkatapos dito tayo magbabase ng ating kuro-kuro, komento, opinion at reaction. Panoorin po natin mga Kalingap. Sa mga nagsasabi po dyan na may 2 or 3 or 4 po akong anak sa iba-iba, nagkakamali po kayo. Pasensya na po. I have 1 kid na si Tiona and yung pangalawa ko pong anak na nasa tummy ko po. I'm a single mom before, but now hindi na po. Hindi dahil nag-fail po ako sa Pasko ay ibig pong sabihin nun is masamang babae na po ako or may masamang pag-uugali po ako. Nagkakamali po kayo. Dahil hindi po nag-fit ang ugali ng tatay ni Tiona sa ugali ko po. At ako po ay nag-suffer ng matinding trauma at depression sa nakaraan ko po. So, hindi na po importante para pag-usapan pa or ungkatin pa yung nakaraan ko po. Dahil isang respeto na lang po para sa privacy po ng tatay ni Tiona at isang respeto rin po para sa privacy po ng pamilya ng tatay ni Tiona. Hindi po ako retokada. Wala pong ginawa sa mukha ko, hindi po retoke yung ilong ko, kahit ganyan-ganyan ninyo po yan, as in wala. Hindi po retoke yung ilong ko,
Kahit hindi po perfecto yung katawan ko, kontento na po ako kung ano binigay po sa atin ni God. So, sa mga nagsasabi po dyan na salamat, Dok, yung mga ganyang bagay, hindi po ako retokada. And kasi po yung dad ko and mom ko, parehas po silang matangos ang ilong. Kaya nakuha ko po sa kanila yung ganitong ilong. Yan po na sinasabi nyo pong retoke is hindi po. And also sa nagsasabi po, kaya daw po, retokado daw po ako kasi nga hindi ko kamukha yung anak ko na si Tiona. Kasi po si Tiona po is, kamukha niya po yung tatay niya. Lalo na nakuha niya rin po ni Tiona sa kanya yung kulay nung tatay niya. Kaya yun po. Kasi di ko po talaga naging kamukha si Tiona. Yun nga po eh. Ako nagdala ng 9 months. Wala man lang akong nakuha kay Tiona. But yun lang po. Ikaklaruin ko lang po. Yung anak ko po, kamukha po siya ng tatay niya. And lalong-lalo na po, hindi po ako retokada. Okay, so yan po mga kalingap po ang mga paglilinaw po ni Miss Jenny Uco. Unang-una po dyan na nilinaw po niya yung kung ilan po yung kanya pong anak. Sinasabi daw po kasi nila na mayroon daw po siyang mga nababalitaan na nagsasabi na siya po ay may 2, 3 o hanggang 4 na anak. So paglilinaw po niya ay iisa lamang po ang kanya pong anak. Yung kanya pong panganay at pangalawa po yung kanya pong nasa tiyan o nasa tummy. Okay? So malinaw po yan kasi ayon po sa kanya ay may mga nagsasabi daw na 2, 3, 4 ang kanya pong anak. So malinaw po dito na sinasabi po niya na isa lang po. Okay? So kung isa lang po, pangalawa po yung kanya pong nasaktian. Okay? So, sinasabi po niya dito mga kalingap na single mom daw po siya. Okay? Single mom at mayroon na naman po siya dito punto na sinabi dito mga kalingap na para bagang may nagsasabi sa kanya, may nagsasabi na nababalitaan po niya na nagsasabi sa kanya na siya po ay porque siya daw po ay isang single mom ay masama na po. Masama na po ang ating paningin sa kanya. Okay? So mga kalingap, mga kaibigan, hindi lahat po ng mga single mom ay masama. Pero sa katotohanan din po naman ay may mga single mom po naman din na pinili po nilang maging single mom dahil mas priority po nila, mas lalo po nilang pinapahalagahan ang kanila pong pansariling kaligayahan, aminin man po natin o hindi, ay may mga mangilan-ngilan din na ganitong mga single mom. Okay? So karamihan po ng single mom ay hindi po natin masasabi na sila po ay naging masama. Yun po lamang po siguro ang kanila pong naging kapalaran o maaaring sila po ay nagkamali. Maaaring sila po ay nagkamali po ng kanila pong naging desisyon at gusto po nilang maging single mom o maaari naman po hindi na po nila makasundo yung kanila pong mga kabiyak. Hindi po ba mga kalingap? Mayroon na po silang mga hindi na nila mapagkakasunduhan at mahirap na pong ayusin. Bagamat minsan ay naaayos pa, pero kung talaga naman pong hindi na pwedeng maayos, mas maganda na po siguro kung magkanya-kanya na po ng landas ang dating nagsasama bilang mag-asawa, sapagkat mas lalong nagiging masama at madadamay pa ang kanila pong anak kung ipagpapatuloy pa nila po yung pagsasama po nila na hindi naman na po sila magkakasundo. So ako po ay naniniwala mga kalingap at sumasang-ayon na hindi po masama ang maging single mom. Okay? Ang susunod po diyan daw ay yung sinasabi na siya po ay dumanas daw po ng matinding depression dahil po sa kanyang naging karanasan, sa kanya pong naging kabiyak na ama po ng kanyang panganay na anak. At sana lang daw po naman ay irespeto po natin yung
pagkatao. Ha? Gusto niya pong irespeto naman po yung kanyang naging kabiyak na ama po ng kanyang pong panganay. Sana lang po ay wag nang idamay. Pero ito naman po ang ating punto diyan, mga kalingap, at gusto po niyang irespeto po yung kalagayan po ng ama ng kanyang anak at gusto din po niyang ng privacy. Ha? Sana lang siguro para sa akin, mga kalingap, mas maganda kung hindi na lang po niya binanggit, kasi yung pagsabi po niya na dumanas po siya ng depression, ibig sabihin ay ito ay sinasabi na po niya, sinasabi po niya na itong naging kabiyak po niya na ama po ng kanyang panganay na anak ay maaaring violente. Siya po ay ginawan po hindi magandang ang kanya pong pag-uugali o violente o maraming bagay tayong nasa isip kapag sinabi natin ng isang babae ay dumaan sa depression sa kamay ng kanya pong minamahal o sa kanya pong asawa, hindi po ba? Kung ang sinasabi po ni Miss Jenny Oco rito, mga kalingap, ay bigyan po ng respeto ang kanyang naging kabiyak at sa alang-alang po yung privacy, sinasaalang-alang din po niya yung privacy, siguro ay dapat hindi na niya lang po siguro sinabi na siya po ay na-depress sa kamay, na kagagawan po ng kanyang asawa. Maaaring sinabi na lamang po niya siguro na hindi sila na nagkasundo ng ama po ng kanyang anak at marami na po silang mga bagay na hindi nila pagkasundungan, kaya siguro siya po ay naging single mom. Okay? So, ganun po siguro, mga kalingap, okay, sumunod po doon, ano po yung sinabi po? Iretokado nga ba? Nako po, pinisil-pisil po ni Miss Jenny Oco ang kanyang pong ilong. Nakita po naman po ninyo sa ating video na sa kanyang video pala ay talaga naman pong pinisil-pisil po niya yung kanyang pong ilong at nagmana daw po siya sa kanya pong mga magulang na mayroong matataas na ilong. Okay. Wala naman pong problema. Sa panahon na ito, mga kalingap, accepted na po. Accepted na po kung ang isang tao ay nagpa-enhance ng kanyang beauty. Halimbawa, nagpagawa. Pinagawa ang ilong, pinagawa ang mata, pinagawa ang kanyang dibdib, kung ano man pong parte ng kanyang katawan ang ipapagawa, ito po ay accepted na for as long as ikaw ay ang isang tao ay maligaya siya na maipinapagawa po siya sa kanyang sarili, walang masama, hindi po ba, mga kalingap? So, at ipagpasalamat at marami nga pong tayong naririnig, mga kalingap, na kapag daw nire-retoke ang katawan ng isang tao, dapat lang po daw ay i-enhance, pangalagaan po natin yung kagandahan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon, kasi minsan may kumukontra na dapat daw yung kagandahan na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin ay dapat hindi pakialaman. Pero ang kasagutan naman po yung mga may kakayanan, may mga pera na magpagawa ay dapat daw na ipangalagaan po natin yung kagandahan na ibinigay po sa atin. So, hindi po yan, para sa akin, mga kalingap, hindi po yan malaking issue kung si Miss Jenny man po ay retokado o hindi. Pero sinasabi po niya, nililinaw po niya dyan, mga kalingap, na hindi po siya retokado. Bagamat alam niya, bagamat alam po niya sa sarili niya, sinabi po niya na, mas alam ko naman na hindi naman kaganda ng aking katawan, sinasabi po niya na hindi po siya nagpagawa o hindi po siya produkto ng salamat doktor. Okay? So ano kaya ang nagbunsod po kay Miss Jenny Oco, mga kalingap, na itapik ito sa kanya pong vlog? Okay? Ano ang nagbunsod, nag-trigger kay Miss Jenny Oco? Bakit ito po ay ipinaksa po niya o itinapik niya ito sa kanyang vlog? So maaaring sa aking palagay, mga kalingap, ay kasi sinasabi po niya may mga nagsasabi, o marami po siya sigurong nababasang mga komento,
na binabas po siya at yun po yung mga issue na ipinupukol po sa kanya. So, meron nga ba mga kalingap? Itanong na natin mga kalingap sa ating mga viewers. Sa ating mga kalingap viewers, kalingap supporters, meron ba kayong mga nakitang mga nagkomento na mga ganitong issue upang ibas po si Miss Jenny Oco dito? So ito po yung siguro yung naging dahilan upang siya po ay nagsalita. Okay. So alam po natin ay hindi man diretsuhin, hindi man diretsuhin po ni Miss Jenny Oco na kung sino yung kanya pong pinatutungkulan dito po sa mga pinaliwanag po niya, pero malinaw naman po malinaw naman po kung sinong grupo o anong grupo po yung kanya pong pinatutungkulan. Alam po naman natin, alam ko maraming nasaktan ng mga kasagsagan po ng kontrobersya. Maraming nasaktan at sinasabi nga po natin ay intindihin po natin yung kanila pong damdamin. Sumambulat ang kanila pong damdamin ng dahil po sa pangyayari. Kaya nga, bigyan naman po natin itong si Miss Jenny Oco ng pagkakataon upang ipaliwanag naman niya po kung ano po yung kanya pong saloobin. So sana itong pagsasalita niya po sa kanyang vlog ay ito na po ay maging tuldok. Ito na po yung maging dahilan upang matapos na po ang lahat-lahat. Sana ay ito na po yung katapusan at ipipinid na. Ipipinid na po yung aklat ng iskwento tungkol po dito sa kinasasangkutan nila pong issue ng nagdaan. At sana pag naipinid na po yung aklat, huwag na sana pong magbubukas pa ng isa pang kabanata at part 2 or isa pang yugto ng kwento. So ito'y maganda rin mga kalingap na ito ay ipinaliwanag po ni Miss Jenny Oco yung kanya pong nararamdaman at sana ito na ay magsilbing tuldok. Sana ay matuldukan na. Yan ang ibig kong sabihin. Sana ay matuldukan na po yung lahat. Makapagbubuan na po ang lahat. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo mga kalingap. Ulit ang kiligin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Kalingap Dat. At muli pinapakiusapan po kayo ng inyo pong lingkod. Sana po ay inyo rin pong tagkliki ng munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.